Mga kabayayeros, ramdam nyo na ba ang init ng panahon ngayon? At alam ko, ang iba sa inyo, nagpaplano na magdagat. And for today's episode, bibisitahin natin ang most visited beach resort dito sa Infanta, Quezon. Kaya mga kabayayeros, tara, biyahe tayo. Matagal-tagal na rin pala kami hindi nakakagawi dito sa Marilaki Highway. Noon, madalas kami nandito. Dito kasi ito yung lugar namin na nagpapagpag kami ng mga problema every time na na-stress kami. Ang laki ng ambag ng lugar na to sa amin. Dahil dito, nakakapag-isip kami ng mga positibong mga dapat gawin at yung mga bagay na gusto pa namin mangyari at mga balak pa namin gawin sa buhay namin. Itong spot na to, madalas kami dito nag-stop over at nagpapahinga. Di ko nga alam kung anong tawag sa lugar na to. Para sa amin, ang Marilaki ay tinatawag namin na happy place. Dahil dito, sa lugar na to, naiibsan yung mga iniisip namin, panandalian nakakatakas sa mga problema na kinakaharap. Noon, di pa kami nagra-rides. Napapaisip ako, ano nga ba nakukuha ng mga umaakyat ng Marilaki? Magra-rides lang, magpapagod lang, mag-aaksaya ng gasolina, mag-aaksaya ng oras. Pero nung kami na ang naka-experience na mag-Marilaki, doon ko na tanto na malaking benefits ang nabibigay niya sa pagra-rides, sa pagtambay dito sa lugar na to. Nare-relax yung isipan namin. Panandalian nakakawala sa mga problema, panandalian nakakalimutan muna. At bago bumalik sa realidad, na-refresh ang isipan. Kaya nga hindi ka magtataka na binabalik-balikan itong lugar na to. Morning mga kabiyeros. Now, nasa ano na tayo? Nasa Infanta na tayo. Kakalabas lang natin ng Arco. Wala na palang Arco ang Infanta. Landmark. Yung sa kilometer 90. Kakalagpas lang natin. Summer ngayon. Tara, subukan naman natin magdagat dito sa may bandang Infanta. Meron kaming na-discovering beach resort. Yung beach resort na yun is most visited siya noong 2022 at 2023. Talagang puntahan siya ng mga riders talaga kasi sabi nila budget friendly. Kaya nga pupuntahan natin mga kabiyeros. Tagal na rin na panahon na hindi na tayo nakabalik dito sa Marilaki, dito sa bandang Infanta. Nung nagmumotor pa tayo, lagi tayo nandito ngayon. First time na makarating dito ni Lakbay na dinala natin ngayon ng Marilaki at dinala natin ng dito sa Infanta. Goods na goods naman yung makina ni Lakbay. Wala naman tayong problema kahit na medyo pataas dito. Skid pa rin. Pero pag Infanta talaga, pagdating mo sa Infanta talaga, medyo makulimlim talaga. Lagi parang uulanin kahit nasa katiri ka ng araw. Itong nakakabis dito sa Infanta Itong ganito kaluwag na daan, mga pagpadang daan, tapos then sa paligid niyan, nasarapan mo yung mga puno, natataas ang mga puno. Tapos yung sariwang hangin yung pinakamasarap dyan dito sa Infanta hindi mo maano sa Maynila ito. Talagang pag nakaamoy ka ng sariwa, nakakaragpas. Ito muna tayo bibiyahe sa mga malapit-lapit na ano lang, na kahit pa paano malapit-lapit na medyo malayo-layo. Mga biyahe natin yan dahil ano pa rin naman ang sitwasyon pa rin. Medyo mataas pa rin ang presyo ng gasolina. Pero siyempre, di ba,
Yung iba dito napapansin na namin kahit mataas ang gasolina umakit pa rin ang Marilaki. Kumbaga yung happiness kasi ng mga riders, hindi mo maano yan, hindi mo mapapalitan niya kahit na ganun ang presyo ng gasolina ngayon, na kahit mahal at yung iba naka 4 wheels kahit mahal ang gasolina bumibiyahe pa rin kasi nga parang na rin sa sarili na rin kasi nga kasiyahan kasi hindi yan matutupasan ng basta pera lang kasi di ba pag katulad nito napasanayan namin na nagmumotor tayo mahilig tayo na dito sa Marilaki nung dumating sa atin si Lakbay, hindi natin nagagamit masyado si Pangarap pero ginagamit pa rin natin sa paghanap buhay. Ano pa rin naman siya, active pa rin naman sa kalsada pero hindi na natin masyado nagagamit siya sa mga ganitong rides. Ngayon susubukan naman natin si Lakbay pero wala na, ano na lang sa kanya to, sisiw na lang to kapag Visayas na siya. I-update ko na lang kayo pag kung magkano yung presyo nung resort na yun. Lamig. Grabe lamig na. Parang Baguio, lamig. Nakabalik ulit tayo dito sa may Kerosep Bridge. Meron ako sa playlist niya, pinuntahan namin din yung Kerosep Falls. Maganda rin dyan hindi ko na matanda kung magkano doon mo, pero mura lang. May waterfalls dyan kung di niya kaya ng budget dito sa mga sumusunod na mga resort, dito, mga falls dito, ayan, pwede dyan sa Kerosep Falls. Pagkaalam ko, abutan mo lang yung dyan abutan mo lang naman yung magga-guide sa inyo dyan. Noong panahon namin nun, pumunta kami dyan, bata naging naging tour namin dyan, kaya kahit magkano lang binigay namin noon. Hindi ako nagkakamali, pandemic yun, di ba? Curious kayo doon sa sinasabi ko na Kerosep Falls, nasa playlist nyo lang yan mga kabiyaheros. Ilalagay ko na lang dyan sa baba ng screen, video na yun. Maganda rin doon, saka malamig yung tubig yan nung naligo kami niyan. O nga, dapat pala sinilip na lang natin kanina. Kaso kasi meron kasi sasakyan sa harapan laki-laki, baka makaano tayo, abala sa mga nasa likuran pa natin. Ano na rin parang nirenovate na rin yung tulay na rin ng Kerosep, parang nirepair nila kasi parang nung last na punta namin hindi pa ganun kaayos pa yan. Maayos naman pero alam mo yung tulay na yan siguro is matagal na under na ulit, repair na. May mga ilang pa rin riders kami nakakasalubong at mga nasa likuran namin. Paano, marami pa rin naman nag-rides pa rin. Akala ko talagang wala na rin yung mga dating nag-rides talaga. Isa rin kami doon Dalawa nga pinagpipilian namin sana kung gagamitin sana namin si Pangarap na papunta sana sa dagat Yung pupunta natin ngayon, nag-iisipan namin sana kung dadalhin namin si Pangarap pero may final decision kami na dali na lang si Lakbay. Dahil hindi pa rin natin naman to na idadala dito sa parteng Impanta at sa Marilaki. Kaya ito na, saka para makasama na rin yung mga bata. Medyo may layo-layo pa tayo sa katotohanan. Mga 19 kilometers pa. Mga biyaheros, nandito na tayo sa dulo ng ito na yung dulo ng Marilaki. Ito yung landmark na papuntang Real. At least natagos na natin yung pinakadulo ng Marilaki. Hindi ko na alam kung nasaan na tayo. Basta sinusundan ko na lang yung Google Map Hindi ko sure kung Impanta pa to. Impanta pa rin, di ba? Yung nakalagay. Oo.
Common, Barangay Common, Impanta. Ito yung papuntang Impanta hanggang sa General Nakar. Isa pa yan eh, isa pa yung mga kabayers na gusto natin puntahan eh, General Nakar. Hindi ko akalain pala eh, medyo malayo-layo. Meron din kasi akong gusto puntahan dito sa Infante. Infanta tuloy. Sa may General Nakar. Pero parang sa tingin ko mas gusto ko siya puntahan yung General Nakar, nakamotor talaga. Kasi pag nakamotor ka kasi lahat kasi magagawa mo, kahit pwede ka magpatakbo ng makokontrol mo yung ang oras mo eh pag nakamotor ka eh. Hindi ka tulad pag naka 4 wheels ka, medyo alalay, mag-aalalay ka na magmaneho. Siyempre hindi naman magkapareho yung pagmamaneho ng ng motor ng sasakyan. Medyo malapit-lapit na tayo mga kabiyaheros. Pag mga papuntang dagat talaga may talagang matik na may dadaanan kang mga yung mga palayan bagong umarating yung dagat. Dahil palayan dito magkabilaan. Parang parang nag-aani na sila. Itong kabila hindi pa. Itong kabila nag-aano pa lang. Hindi, parang dilaw na eh. Hindi, parang nagtanim na sila. Sadya talagang mahilig talaga. Yeah. Ito ba talaga? Ito yung yung kabilang gilid na yan no? Kung napapansin mo yan, yan yung irrigation system na yan. Yan rin sa probinsya namin sa Leyte. Pinaka sila dito parang dam. May kukuhanan ng tubig. Kung hindi ginagawa sana diretso lang tayo dito sana kanina eh. Dito yung diretso kanina eh. Kaso one way. Kaya parang kung saan pa tayo pinapasok. 6 minutes lang naman eh, malapit-lapit ko. Lando Beach Resort. Tayo papasok na mga kaberos. Kasi sa tinuturo, ibig sabihin hindi yun siguro dati nilang lumang yun Ano yun ito? Resort yun. Ibang resort na. Medyo rough road dito mga kaberos. Papasok. Pero hindi naman ganun katindi. Parang lang. Minimal lang ng rough road. Kaya nga ng mga motor eh. Hindi naman ganun kalala. Mga medyo slight. Kumbaga sa difficult nasa pa siya, easy. Aplawin pala yan. Ha? Barangay Aplawin Infanta. Pag may kasalubungan ka dito sa 4 wheels team, kailangan magbigayan kayo dito sa mayan. Kaya pala meron siyang espasyo doon no? Kumbaga, pag may biglang lumusot ka doon, batas ka na. Nagsalubong mo na. Oo na mag-adjust. Oo. Ganun lang talaga eh. Hindi mo pwede kayo magpatigasan eh. Kahit tricycle kaya din eh. Ito na yung papasok. Ito to, this way.
Diretso pa. Diretso doon. Hindi naman gano'n kayo. Baga yung ano yun. Okay. Ito. Tag siya lang. Ewan ko pa kung maligaw pa tayo dito. Ang dami ng karatula. Medyo makipot lang para sa isang Dito, entrance daw. Dito. Okay. tayo dito. Saan yung reception niya? Hindi ko alam. Diretso ata eh. Entrance lang nakalagay doon to, te. Nakawas pa sa dito. Yan, residential to. Information. O nga, residential pa natin natin. What espasyo ba tayo? Residential pala. Bagong uwi na po si Ricky. Saan natin dito? Ganito yung tsura ng buhangin dito sa beach na to. Hindi man ganong kaputi, pero hindi naman ganong rin kaitim. Ang kaganda dito, malawak ang dalampasigan. Nakakma sa mga sport activity tulad ng volleyball or mag-badminton. Meron din sila dito na ino-offer na water activity tulad ng island hopping at banana boat riding.
sinigang. Tingnan na ang bangus. Taob na. Kalahati na yung kanin. Magutom. Kunin ko tap. Magutom sa biyahe. Mahaba rin yung biyahe namin kasi gawa na mas maraming mas maraming stopover sa biyahe. Kaya mas nagpapabagal dun yung yung mga kurbada. Malalalim kasi yung mga kurbada, di ba? Kaya medyo dun nagpabagal yung pagbiyahe natin. Ang total na nagastos natin dito sa beach resort ay 500 pesos lang. Dahil mabait yung staff, pinagbigyan kami na bayaran na lang namin 500. Wala na kami binayaran na entrance fee. Magkano nga ba ang mga babayaran dito sa beach resort na to? Bigyan ko na kayo ng idea. Tulad ng na-avail naming cottage, ang halaga niya ay 500 pesos. At ang entrance niya, sa halagang 50 pesos lang. For day tour. Pero kung may cottage ka na, 20 pesos na lang per head na lang ang babayaran. At sa mga nagbabalak mag-overnight, yung cottage na kinuha namin, nagkakalaga siya ng 1,000 kapag overnight. At kapag 10 pitching naman, nagkakalaga siya ng 150 pesos. At kapag overnight stay, magiging 250 pesos ang babayaran. Hanggang ngayon, hawak pa rin nila ang titulo na Most Visited Beach Resort dito sa Infanta, Quezon. Kasi nga dahil nga sa services nila at mababait ang mga staff. Ang kagandahan dito, malinis ang dalampasigan. Dahil sabi nga na nakausap ko na lifeguard, ang mga lokal mismo ang naglilinis dito na nagboboluntaryo na linisan ng dalampasigan para mapanatili ang kagandahan ng beach resort na to at buong karagatan. Sa panahon ngayon, hindi pera at material na bagay ang iniipon lang ngayon. Huwag natin kalimutan na mag-ipon ng mga alaala at masasayang bagay. Maiksi lang ang buhay, walang permanente sa mundo. Mga kabiyaheros, dito ko natatapusin ang episode na to. Sana mapasyalan nyo to at mapuntahan nyo to. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para lang sumaya. Minsan sa mga ganitong lugar lang sapat na makasama ang buong pamilya at ang barkada ng masaya.